Ngayon, sa mga nakalipas na mga araw maraming mga argumento ang ginagawa sa community kung sino ang makakapatay kay Kaido, at marami sa atin ang nagsasabing si Kaido ay mamamatay, batay lamang sa kung paano siya naipakilala sa serye bilang isang hindi namamatay na nilalang. Ito ang pinakakaraniwang paglalarawan ni Kaido na pinili ni Oda na i-highlight na walang makakapatay sa kanya, kahit na ang kanyang sarili mismo, at hindi lamang walang makakapatay sa kanya pero si Kaido ay tila gustong mamatay. Kaya ang natural na palagay na lalabas dito ay sa huling yugto ng Kaido storyline sila ay makakahanap ng paraan para mapatay ito. Kaya ang tanging katanungan dito ay sino ang makakapatay sa kanya at mula noon marami tayong mga argumento. May ilan na nagsasabing si Luffy ay makakahanap ng paraan para magawa ito, may ilang nagsasabing ipagpapatuloy ni Zoro ang nasimulan ni Oden, may mga tao ding nagbabato ng kanilang pagpipilian tulad ng marahil si Blackbeard ay pupunta sa Wano para nakawin ang Devil Fruit ni Kaido sa huli, at papatayin niya ito sa proseso, at hindi ko sasayangin ang aking oras para isa-isahin ang mga teorya dahil sa katotohanan walang sinuman sa aking nabanggit ang makakapatay kay Kaido. Walang makakapatay kay Kaido, bakit ko sinabi ito? Ang unang bagay na dapat nating pag-usapan ay bakit gusto ni Kaido na mamatay. Ang death wish ni Kaido para sa akin ay tila isang bahagi ng malaking baluktot na ideya sa One Piece. Ang kamatayan ay nagtataglay ng isang malaking kahulugan sa mundo ng One Piece para sa dalawang dahilan. Kaya ang una ay ang inuulit-ulit na kasabihan sa One Piece na ang mahihina ay hindi namimili kung paano sila mamamatay. Ito ay katulad sa sinabi kahit na sa panahon ng introduction ni Kaido na ang malalakas ay nabubuhay at ang mahihina ay namamatay. Meron si Katakuri na sinabi kay Luffy sa panahon ng kanilang laban na ang kamatayan ay isang bagay na hindi planado ng isang tao, ito ay bigla-bigla na lang dumadating, dahil muli ang katotohanan ay ang mga mahihina ay hindi pinipili kung paano sila mamamatay. At syempre ang mundo ng One Piece ay puno ng maraming mga malalakas na karakter, ito ay mundo ng kompetasyon na malaki ang ginagampanan nito. Kaya ang ideya na ang mahihina ay hindi namimili kung paano sila mamamatay at ang kamatayan ay karaniwang hindi inaasahan, hindi planadong pangyayari para sa lahat, isang bagay na palaging inuulit-ulit sa kabuuan ng serye. At para sa ibabaw, ito ay matapat na ideya pero kung pag-iisipan mo ang tungkol dito, ang dakilang konteksto sa serye sa kung paano nagsimula ang serye sa pamamagitan ng pagpatay sa pinakamalakas na pirata na nabubuhay, ang taong itinuturi nilang hari ng mga dagat na kung saan pinili niya kung paano siya mamamatay at namatay sa pamamaraan na nagpabago sa mundo ng One Piece kailanman. Ang buong mundo ng One Piece ay nabubuhay pa rin sa anino ni Goldie Roger hanggang sa kasalukuyan, dahil siya ay namatay sa kanyang sariling tuntunin, ito ay isang bihirang kadakilaan o kapangyarihan ng isang individual na may kayang mamili kung saan, kailan at kung paano sila mamamatay. At ito ay isang bagay na hindi napapansin tungkol kay Luffy at kahit na hindi niya ito sinasabi ng harapan na hindi tulad ni Lo, si Luffy ay siguradong naniniwalang siya ang magdedesisyon kung saan siya mamamatay. Ito ay isang labis na importanteng kasabihan para sa kanya at hindi ako pupunta sa aking paniniwala sa kung ano ang mangyayari kay Luffy sa pagtatapos ng serye. Ito ay isang diskusyon para sa ibang video pero ang punto dito, ito ay labis na pag-unawa na ideya sa kwento na kung saan pipiliin mo kung paano ka mamamatay at mamamatay sa sariling tuntunin ay isang testamento ng kadakilaan ng isang karakter kaya ito ang unang piraso hindi ba? Ito ang unang implikasyon na paulit-ulit na nakukuha na ang mga dakilang karakter ay may kakayahang mamili kung paano sila mamamatay. Ngayon ang ikalawang malaking punto tungkol sa kamatayan na nagbibigay diin sa kabuuan ng serye ay ang memorya o ang iniwan mong legasiya pagkatapos mong mamatay. Kaya ang karamihan sa mga ito ay bumabalik sa kasabihan na ating nakuha sa simula ng kwento na mamamatay lamang ang isang tao kung sila ay makakalimutan at tulad sa kung ano ang ating nakita noong namatay si Dr. Hilolok, hindi siya kinalimutan ng bansa, naalala siya ni Dalton, ipinagpatuloy ni Chopper ang kanyang legasiya at iba pa pero ang importante sa lahat, ito ang palaging kaso sa karamihan ng mga dakilang karakter sa kabuuan ng serye. Ito ay hindi lamang testamento sa karakter na ikaw ay namatay ayon sa iyong tuntunin, ito din ay testamento na ang iyong karakter ay namatay sa paraan na ikaw ay hindi kailanman makakalimutan para makuha ang immortalidad sa kamatayan ng isang karakter. Kaya syempre, ito ay ating nakita kay Roger na ang kanyang kamatayan ay dinidikta pa rin ang kurso ng mundo hanggang sa kasalukuyan. Ang buong mundo ng One Piece ay nabubuhay pa rin sa anino ng kamatayan ni Roger na hinahabol ang kanyang kaluluwa.
At kung ito ay ibabalik natin kay Kaido, maaari nating tingnan ang kamatayan ng dalawang karakter na kanyang hinangaan. Kaya ang una ay si Oden. Ito ay isang importanteng obserbasyon ni Kaido na kung saan ang mga tao ay pag-uusapan ang tungkol kay Oden, at sa kung paano siya namatay, siya ay pag-uusapan ng mga tao sa paglipas ng mga taon at kahit sinabi ni Oden na wala siyang pakialam kung siya ay makakalimutan ng mga tao o hindi, kinikilala pa rin niya ang katotohanan na siya ay pag-uusapan ng mga tao habang sila ay nagiinuman. Ito ay isang kapangyarihan ng isang dakilang kamatayan, ito ang kapangyarihan ng pagkamatay na naaayon sa iyong tuntunin sa paraan na maaalala ka ng mga tao. Ang mahihina ay hindi pinipili kung paano sila mamamatay ngunit ang mga karakter na tulad ni Roger, tulad ni Oden, at tulad ni Luffy marahil sa hinaharap, sila ay may kapangyarihan na mamatay na mag-iiwan ng alamat na gagawa ng katiyakan na hindi sila talaga namatay. Ang ikalawang kamatayan na hinahangaan ni Kaido ay si Whitebeard. Makikita mo dito na si Whitebeard ay namatay eksaktong ayon sa kanyang gusto, dahil syempre gusto niyang iligtas ang kanyang anak bago siya mamatay, gayunpaman siya ay namatay nang nakatayo na wala kahit isang sugat sa kanyang likod. At ang pinaka-importante ay siya ay namatay na ipinahayag na ang One Piece ay umiiral na isang tagumpay para sa kanya, batay sa epekto nito sa mundo na hanggang sa kasalukuyan ay pinag-uusapan pa rin ng mga tao. Kaya mula sa sandaling nagdeklara siya ng digmaan sa world government, nakapili na siya ng labanan na kung saan siya ay mamamatay at sa huli siya ay namatay sa dakilang digmaan na kanyang ginawa. Kaya tama, si Whitebeard ay namatay ayon sa kanyang kagustuhan at siya ay namatay sa paraan na walang makakalimot sa kanya. Ang simpleng katibayan nito ay kahit na 2 taon ang nakakalipas pagkatapos mamatay si Whitebeard, si Kaido ay pinagnilay-nilay pa rin ito. Si Kaido hanggang sa ngayon ay naiinggit sa kung ano ang natamo ni Whitebeard na kinikilala ang mga ginawa ni Whitebeard. Ngayon, maaari din tayong magbakasakali tungkol sa nararamdaman ni Kaido kay Roger pero kahit na hindi pa ito kumpirmado sa serye, ngunit maaari tayong magpabakasakali, alam natin na ang kamatayan ni Oden ay inunahan ng kamatayan ni Roger na hanggang sa ngayon, ito ang pinakadakilang kamatayan sa mundo ng One Piece na naging dahilan ng simula ng Pirate Era mismo. Ito ay posible na trend na si Kaido ay nabighani sa ideya ng kamatayan, ito ay nagsimula sa kamatayan ni Roger pagkatapos ay pinatibay ng kamatayan ni Oden, at sa wakas, ito ay naging isang uri ng nagbabagang kagustuhan ni Kaido pagkatapos ng kamatayan ni Whitebeard. At kahit na may kaunti tayong alam, maaari din tayong gumawa ng super speculative na spekulasyon tungkol kay Rocks na kung saan marahil ay kabaligtaran sa mga nabanggit. Alam natin na si Kaido ay kasamahan ni Rocks, kaya siya ay bahagi ng pagtaas ng Rocks Pirates at siya din ay naroon sa pagbagsak ni Rocks sa God Valley. At ang katotohanan na may kaunti tayong nalalaman tungkol kay Rocks ay nagsasabi ng marami dito, dahil kahit na siya ang pinakamalakas na pirata noong Old Era, ang salitang Rocks ay hindi gaanong kilalang pangalan hanggang sa ngayon sa mundo ng One Piece, at ito ay nangangailangan ng 900 chapters para ating marinig ang tungkol sa kanya. Sa tingin ko, si Rocks ay walang legasiya para malaman ng mundo, siya ay nakalimutan ng maraming tao at ang partikular na nakakaakit ay ang insidente ng God Valley, ang epikong laban ay nabalot ng misteryo na walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari doon. Kaya si Rocks na pinakadakilang pirata bago si Roger ay natalo doon nang walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari at sa dakong huli, ang pangalang Rocks ay parang kinalimutan sa libro ng kasaysayan. Kaya kung ating pag-iisipan ang tungkol sa lubos na paghahambing sa pagitan ng kamatayan ni Rocks laban sa kamatayan ni Roger at Whitebeard, ito ay halos posible na nakita ni Kaido ang kanyang kapitan, ang pinakamalakas na pirata sa panahong iyon na ang kanyang legasiya ay natapos ng walang bakas, at marahil ay mas lalong naimpluwensyahan siya sa pagkamatay ni Roger. Kaya ito ay posible na kahit hindi pa ito tinatalakay, ang pagkamatay ni Rocks at Roger ay maaaring nagtanim ng konsepto ng mahalagang kailangan para sa dakilang kamatayan sa ulo ni Kaido, ngunit gayunpaman kung totoo o hindi na may impluwensya ang dalawang karakter na ito, alam natin na ang kamatayan ni Whitebeard at Oden ay may matatag na malaking impact sa kanya. At pagkatapos magnilay-nilay sa pagkamatay ni Whitebeard idineklara ni Kaido na gusto niyang magsimula ng digmaan na hindi pa nakikita ng iba. Kaya ang larawan na nagsisimulang mabuo kay Kaido ay nakita niya ang isang dakilang kamatayan, ito ang kanyang minimithi, kinaiinggitan niya si Oden at Whitebeard dahil sa kung paano sila namatay, ito ang katunayan ng kanilang kadakilaan.
Si Kaido ang pinakamalakas na nilalang sa mundo, kaya sa mundo na kung saan may senyales ng kahinaan na hindi dapat mamatay sa sariling tuntunin, ang hangaring kagustuhan niyang mamatay sa kung saan niya gusto at para tiyakin na walang makakalimot sa kanya ay may malaking halaga ng kahulugan sa likod nito. Kaya ang lahat ng ito ay nasa ilalim ng paghahangad ni Kaido ng isang kamatayan ay tunay na extension ng ideya na matagal nang pumapalibot sa kwento. Ito lamang ay si Kaido ang unang character na nagdala nito sa unahan ng kwento. Ang kahalagahan ng pagdating sa kung paanong ang character ay mamamatay at ano ang masasabi nito sa inyo. Hindi pa natin napupuntahan ang kalaliman ng character ni Kaido kaya hindi pa maliwanag kung ano ang partikular niyang motibasyon, kung gusto niya ba ang dakilang kamatayan para patunayan ang kanyang lakas bilang ang malalakas ay maaaring mamili kung paano sila mamamatay, o kaya'y gusto niyang kamta ng immortalidad na kadakilaan tulad ni Whitebeard o Oden, at para masiguro na hindi siya kailanman malilimutan, o kung gusto lamang niyang patunayan na siya ay dakila kaysa sa kanila sa pamamagitan ng isang kamatayan na makakalampas sa kanila. Kaya ano pa man ang punto dito ay ang kagustuhan ni Kaido ng dakilang kamatayan ay parang tulad ng paglalagay ng kariton bago ang kabayo at least sa kung ano ang nakita natin hanggang sa ngayon. Ang aking nakita kay Kaido ay nakita niya ang kamatayan ng mga taong mas dakila sa kanya at ang tanging nagbawas sa kanya ay sila ay namatay sa angkop na paraan. Gayunpaman para kay Roger, para kay Whitebeard, para kay Oden sila ay namatay ayon sa kanilang gusto, hindi lamang sa kapakanan ng dakilang kamatayan, ang bawat isa sa kanila ay may gustong gampanan sa kanilang kamatayan, tulad ni Roger na walang magagawa sa One Piece pero piniling gamitin ang kanyang kamatayan para simulan ang bagong era na magbibigay daan sa isang tao para tapusin ang kanyang sinimulan. Si Whitebeard na piniling mamatay para gawin ang legasiya ni Roger at nagdala ng bagong era ayon sa kanyang paraan. Si Oden na namatay para muling bawiin ang puso ng mga tao sa bansang Wano at ito ang dahilan kung bakit marami pa ring mga tao ang nakahandang lumaban sa ngalan ni Oden. Kaya ang lahat ng mga dakilang tao na ito ay namatay para sa intensyon na mag-iwan ng isang will para sa malakas na layunin na kung saan ang kanilang kamatayan ay magiging dakila. Sa kabilang banda si Kaido na gustong makakuha ng dakilang kamatayan ay para lamang sa kanyang kapakanan na magkaroon ng dakilang kamatayan. Ito ay isang pag-unawa sa antas ng isang marangal na konsepto at siya ay tulad sa hangarin ni Big Mom na gumawa ng mundo na kung saan ang mga lahi ay mamuhay ng payapa at literal na magkikita sa mata. Ito ang kanyang maling pagkakaintindi sa pananaw ni Mother Carmel. At kaya ang masasabi ko ay ang hangarin ni Kaido na magkaroon ng dakilang kamatayan ay hindi kailanman mangyayari dahil simple lang, isa siyang villain. Ang kanyang hangarin ay isang ligaw na hangarin na batay sa depektong kaalaman ng kadakilaan ng iba. Ito ay hindi kailanman mangyayari, ito ang kaso sa bawat villain ng One Piece hindi kailanman nila makukuha ang kanilang gusto, sila ay may malakas na hangarin at pilosopiya sa kanila pero hindi ibig sabihin ito ay makukuha nila ang kanilang gusto dahil sila ay walang karapatan dito. Ito ay kapareho sa gustong mangyari ni Doflamingo, gusto ni Doflamingo na makita ang pagbagsak ng World Nobles at ito ay mangyayari pero hindi siya ang gagawa nito dahil hindi siya karapat-dapat dito. Ito din ay tulad kay Big Mom na gusto niya ng pagkakapantay-pantay ng lahat ng mga lahi, tulad kay Hordy Jones na gustong papuntahin ang fishman sa ibabaw, ito ay tulad sa lahat ng mga villain na gustong maging hari ng mga pirata. Ang mga antagonist na may malalim na kagustuhan pero hindi kailanman nila makukuha ang kanilang gusto at least sa One Piece na serye. Kahit na si Oda ay sinabi sa atin na si Luffy ay partikular na hindi pumapatay dahil mas maging masakit para sa mga villain na makita ang kanilang pangarap na nakamit ng iba at mabuhay sa kanilang kabiguan. Kaya sa kaso ni Kaido, ang villain na ang pangarap ay literal na mamatay, para sa kanya ito ay malabo na nakumpirma na si Luffy ay hindi siya papatayin, walang sino man ang papatay sa kanya dahil hindi ito ang nararapat sa antagonist sa serye na ito. Sila ay walang karapatang makuha ang kanilang gusto, dapat nilang makita ang kanilang pangarap na dinudurog ng iba. Kaya si Kaido na umaalipin ng bansa, pumapatay ng mga crew, nagpapahirap ng mga inosenteng tao. Paggamit ng chemical na sandata, hindi kailanman bibigyan ni Oda ng isang dakilang kamatayan na nais niyang makuha na magpapahintulot sa kanya para sumali sa grupo ni Roger Whitebeard at Oden. Ito ang punto dito, at kahit nasabihin ninyong si Kaido ay exception sa papel na villain, ang katotohanan na ang kanyang hangarin ng isang dakilang kamatayan ay nanggaling mula sa mababaw na lugar.
Ang simpleng kagustuhan ng dakilang kamatayan para lamang sa hangarin ng dakilang kamatayan na walang pag-unawa kung ano ang tunay na ibig sabihin nito, at kung ano ang ibig sabihin sa konteksto ng mga namatay bago siya, ay nagsasabi na wala siyang karapatan na mamatay sa dakilang digmaan dahil anuman ang mangyari kung mamatay si Kaido sa digmaan sa Wano, ang katotohanan na makukuha niya ang kanyang gusto na gumawa ng isang digmaan at mamatay, tulad sa ginawa ni Whitebeard. Hindi mahalaga kung sino ang papatay kay Kaido, maaaring si Luffy, maaaring si Zoro, maaaring si Blackbeard na Sorpers ang aatake sa dulo, hindi mahalaga. Hindi ito mababago, ang katotohanan na ito ay tagumpay ni Kaido dahil siya ay mamamatay sa isang digmaan na kanyang sinimulan. Ito din ay katulad sa nangyari kay Whitebeard, hindi mahalaga kung sino ang pumatay sa kanya, walang may pakialam kung sino ang huling bala ng baril ang pumatay sa kanya. Siya pa rin ay namatay ayon sa kanyang gusto, sa battlefield na kanyang pinili, sa digmaan na kanyang ginawa, ang pinakadakilang digmaan sa era. Ito ay walang kahulugan para bigyan si Kaido ng isang nararapat na storyline na kung saan nakamit niya ang gusto niyang dakilang digmaan at maski mananalo at masiyahan dahil nakuha niya ang One Piece, o namatay at masaya dahil nagawa niyang makopya si Whitebeard pero namatay sa malaking digmaan. Ang tanging daan ni Kaido na may kahulugan ay ang daan na kung saan gagawa siya ng dakilang digmaan, ngunit hindi mananalo at muli hindi rin siya mamamatay. Ito ang ating nakita kay Luffy na palagi niyang ginagawa na kung saan tinatalo niya ang villain at bubuhayin sila para makita nila ang kanilang pangarap na hindi nila nakamit, at ang interesanteng ideya na aking nakita mula sa ibang tao ay si Luffy ay nakalaan sa paraan na makakamit niya ang mga pangarap ng bawat villain na kanyang natalo. Ito ay parang isang karagdagang parusa sa mga nasabing villain tulad ng pagkuha niya ng titulong hari ng mga pirata na inaasam-asam ng kanyang mga kalaban. Posibleng gagawa siya ng isang mundo na kung saan ang bawat lahi ay magkakapantay-pantay tulad ng pangarap ni Big Mom na bigo niyang matupad, papupuntahin niya ang mga fishmen sa itaas na bigong magawa ni Hordy Jones, pababagsakin niya ang World Nobles na bigong magawa ni Doflamingo at iba pa. Kaya sa kaso ni Kaido, tatalunin ni Luffy si Kaido sa paraan na wawasakin nito ang dalawang pangarap ni Kaido, una sa paghadlang sa pagkuha ng One Piece at pagtalo kay Kaido na hindi siya pinapatay sa digmaan na kanyang ginawa, kaya hindi siya mamamatay ayon sa kanyang kagustuhan. Marahil sa pagtatapos ng kwento makukuha ni Luffy ang parehong ambisyon ni Kaido na makuha ang One Piece at higit sa lahat, batay sa kasabihan ni Luffy, hindi ako magugulat kung makakamit ni Luffy ang kamatayan na nais niya sa paraan na siya ay maaalala. Kukunin niya ang pangarap ni Kaido na maging hari ng mga pirata at makukuha ang One Piece at higit sa lahat pagkakaroon ng dakilang kamatayan. Kaya ang lahat ng ito ay upang sabihin na may isang dakilang kahulugan ng diwa sa kung paano ka mamatay sa One Piece, at ito ay importanteng maintindihan na ang tunay na pagkatalo ni Kaido ay sa digmaan sa Wano at siya ay lalabas sa digmaan na natalo pero nabuhay ay magiging isang malaking sugat sa kanya. Kaya dito nagtatapos ang ating video ngayong araw. Kung nagustuhan mo ito ay i-like ang video at mag-subscribe para sa iba pang One Piece content.